So, sir, can we start po? Let's go! Alright, so tara, car buddies, tingnan natin kung paano nila i-install. Hi, car view buddies! So ngayon nandito tayo sa labas dahil interview din natin yung mga magkakabit. So tara, i-check natin kung ano ginagawa nila. Maalis si Kuya. Oh no! So sir, ano po bang ginagawa nyo ngayon? Magbabaklas po ng sidings para makabitan ng speaker. So yan, car view buddies. Nakita nyo naman, nagkakabit si sir. Ay, nagbabaklas pala siya muna. Yes, para mamaya magsa-sound trip na lang kami sa kotse. Car view buddies, as far as I know, di ba dati nga sinabi rin doon sa unang video namin na nagkakabit kami ng subwoofer is nilagay nila doon sa passenger side. So tanong naman natin kay Kuya kung doon pa rin ba ilalagay. So Kuya, ano pong name nyo? Iloy. Diyan pa rin po ba ikakabit yung subwoofer? Dito rin siya nakapwesto. Bali, yung kakabit natin bago sa passenger. Tapos yung DSP sa driver side. Okay. So, magagamit rin pala natin sa driver side. So, sir, papalitan niyo po ba yung mga wire? Yes, ma'am. May kasama siyang wiring sa loob ng box. Okay. Para hindi rin po kayo yung mag-slice Ito, tatanggalin na natin siya. Plug and play naman lahat ng wirings. Okay po. Thank you. Sabi naman tayo sa kabila. Kuya, ano pong meron dyan? Ano ma'am, tinatanggal namin yung dating Tapos ikakabit nyo rin po mamaya yung plastic. hindi na po ma'am, papalitan na po siya ng sunroof. Deadening po tawag. Yun na po yung deadening. Okay. So, everybody, si Ann, binabaklas na yung infotainment dahil papalitan na nila mamaya. So, sir, mabilis lang po ba magbaklas na? Mahirap po ba? Breeze lang naman. Halos araw-araw nang ginagawa. Sanay na, expert. Kahit nakapikat kaya yan isa. Kahit isang mata lang. Siguro. Hindi naman po kayo nag-ground. Ay, sabagay, patay na may makina. Naka 12 volts lang naman siya. Pero hindi yan kuryente na 220. Matagal na po ba kayo dito, sir? Bago lang ako rito, pero 13 years na installer na sa ibang. Okay. So, may reverse camera po kasi kami, sir. Maitatap pa rin po ba siya dyan sa Yes, infotainment? ma'am. Yun dun sa bagong head unit. Okay po. Thank you po. Kasama yun dun sa Okay, doon naman tayo sa kabila. So, as you can see, car view buddies, nililinis ni sir yung door panel dahil nga kakabitan siya ng deadening. So, sir, madali lang po ba magkabit ng deadening? Sa tingin ma'am, madali po, pero mas mahirap. Okay. Mas madali po siya ma'am tingnan, pero pag na-actual na po kayo ma'am, mas mahirap. Ano po ba yung pandikit nun? Meron na po siya kasama mismo? May kasama na po siya ma'am. So, natutulog yung door panels natin, car view body. Safe na safe sila dyan para hindi sila mag-askasa. So, kagaya ng sinabi kanina ni Sir Jack, marami talaga sila ditong personnel. So, yung 3 hours natin magiging 1 hour and 30 minutes. Kasi tingnan nyo naman, yung isa nasa paglalagay ng deadening, may nagtatanggal, mayroon nasa infotainment. So, yan, napaka-hardworking and makikita mo talaga expert lahat ng nagawa dito. So, car view buddies, hindi kasi nalagyan ng spacer dati yung unang upgrade ng speakers namin. Pero ngayon, naglalagay na sila. So, tanong natin kung para saan ba yun. So, sir, para saan po ba yung spacer? Para po sa speaker, para hindi po tukod sa yung magnet niya sa may bakan. Marami pong tornilyo na kailangan po. Ano yun, sir? Tatlo lang po. Katulad po sa original, tatlo lang din po ilalagay natin. Tsaka po, sir, alam ko mas maganda po pag may spacer, no? Para po siya hindi sumasabit sa salamin. Carby buddies, if ever na magdi-DIY kayo or di kayo magpapakabit, tas better talaga na may spacer. Sir, ano po yung ginagawa nyo ngayon? Bali, magkakabit po tayo ng DSP wiring na So, bagong harness. okay. So, bagong wiring po yan, sir? Opo, bago. Mula head unit, punta doon sa DSP sa ilalim na. Okay. Kasi ito po yung, yung plug and play natin na wiring. Para hindi na siya magpuputol, hindi na magdudugtong
Mas better nga po yun, di ba? Ngayon, habang nagkakabit sila, unbox lang muna natin to dahil bubuksan din naman nila. So, check natin yung itsura. So, yung weight niya pala, Carvi Buddies, is medyo mabigat na agad siya. So, ito pala yung DSP. So, check natin kung ano yung itsura niya sa loob. So, ito yung ilalagay nila doon sa ilalim ng driver's seat. Para daw magamit yung DSP, well, pwede ka gumamit ng phone dahil marami nga siyang equalizer. Kagaya na sinabi ni Sir Jack, 31 dito, 31 dito. Yun, 31 lahat, each side. So, ganito yung itsura niya. So, yan, tatak Alpine, premium, 100% Japanese. So, check naman natin yung iba. So, ito pala yung bagong frame ng ating infotainment screen. So, ito yung dati and ito yung bago, di ba? So, same lang naman siya, pero yun nga, bago to. So, ayan, Carvi Buddies, Japanese pa yung sulat dito sa harap. Even yung manual dito, may Japanese siya. Alpine. Tingnan natin kung ano yung design. So, ganito pala yung logo ng Alpine. So, hindi ko na siya tatanggalin sa plastic, Carvi Buddies. Sila na yung magtatanggal. Check naman natin yung isa. Ito pala yung deadening, tsaka yung ating soundproof. Ito naman yung sa front speakers natin. Ito yung tweeters. Napaka-cute, parang logo talaga. Logo ng Alpine. So, yung gagawin naman dito sa Alpine natin is ipapasok naman nila to sa loob. Kasi di ba before, yung tweeter natin nakalabas lang. Tapos, Carvi Buddies, check nito. Meron siyang patusok dito. May design siyang ganun. Ano yung turumpo? So, yun lang naman. Then, let's wait hanggang makabit mo. So, sir, ano na po yung nilalagay nyo ngayon? Ito na po, ma'am, yung sound deadening po natin na ikakabit. At sa soundproofing. So, yung mga sound deadening po ba, like, sakto po yung sukat niya sa lahat ng door panel? Or meron po kayong iba't ibang size? Hindi, isang sukat lang po yung deadening natin, pero hindi pare-pares po yung sukat ng pinto. Yung mga sidings po ng ikakabitan. Pag ganito po, additional po siya, magiging dalawa. May dugtog po siya. Hindi po talaga mawawala yung pinto. So, if ever po na magpapakabit ng speakers, lagi po kayong meron ng bibigay na ganito? Depende po, ma'am, sa inaabil ng customer kung ano po yung niya, budget nila. Okay. Di ba, full setup po, kailangan po lagyan ito. Pero kung budget nilang naman po, speaker lang po. Okay pa. So, even yung sound deadening Carvi Buddies is meron siyang Alpine na logo here. So, branded talaga siya. Ngayon, Carvi Buddies, nagkakabit na si Sir ng subwoofer dito sa may passenger seat. So, ayan, makikita natin dito sa video. Okay, so dito, makikita natin pinipwesto niya yung subwoofer. Tapos after nyan, mapwesto yung subwoofer. Lalagyan natin ng panel sa ilalim ng carpet para ma-mount ng mabuti yung subwoofer. Kasi common mistake ng mga shops, subwoofer, nilalagay nila sa ilalim ng upuan ng kotse, hindi secure. Nilalagay nilang basta wiring patugtugin. So malamya ang mounting, nawawalan ka ng base. Yun. So gagawin natin yung proper way. And napansin ko rin pala, yung wiring natin is dun siya nanggaling kasi before, nandito siya makikita. So, mas makikita natin na mas malinis and maganda talaga tingnan. And mas secured nga yung subwoofer natin ngayon. Napansin ko lang rin pala, sir, is yung kinakabit ngayon, mas maliit siya dun sa dating Alpine na subwoofer. Pero I'm sure na mas powerful talaga yan. Yes, yung amplifier na internal ng sub na yan, mas malakas kaysa dun sa unang kinabit. Also, yung design na to, ito yung latest from Alpine eh. Mas efficient talaga siya and mas maganda tumunog. So, we will see na lang yung final setup then i-check natin kung ano ba talaga yung tunog nung 100% premium na Alpine. Balikan natin, Carvi Buddies, yung mga door panel. So, as you can see, hanggang ngayon ginagawa pa rin siya. So, yun nga, kagaya nga ng sinabi kanina sa atin ni Sir, matagal talaga siya. Mukha lang madaling ilagay, pero yun, medyo matrabaho.
And ang ganda ng pagkakakabit, gawa nga secured na secured. And yung wires natin dito nakalabas, so mas accessible if ever na may papagawa tayo dyan in the future or yun nga, if ever may gagalawin, di ba? Para hindi na rin tanggalin tong mga sound deadening natin. Kung nakikita nyo, Carvey Buddies, ito pala yung kahoy na sa ilalim niya. Then, nilagyan lang siya ng sound deadening here. So, dyan ilalagay yung ating subwoofer para hindi siya gumalaw. So, yung DSP natin dito, Carvey Buddies, o yung Digital Sound Processor, is nakakabit na siya. So, nilagyan din siya ng kahoy and no sound deadening para hindi siya gumalaw. And yung speaker natin here, yung front speakers, nakakabit na rin. So, kulang na lang pala dito na ikakabit is yung tweeters. Then, aayusin na ulit yung mga wirings. Nilalagyan din pala nila ng foam yung mga speakers natin para mas buo yung tunog. So, lalagyan din nila yung nasa harap mamaya. So, tara, tanong naman natin kay Sir kung ano yung ginagawa. So, Sir, pwede po ba matanong, ano po yung ginagawa nyo na ngayon? So, ito naman, soundproofing foam. Nilalagay ito sa mga plastic kasi usually yung plastic nagre-react dun sa speakers. Minsan narinig natin parang ngongo sound. So, pine-prevent niya maging ngongo yung sound ng speakers natin by adding soundproofing sa plastic. So, if ever po na, for example, maglalagay po nan, sakto na po agad yung size niya dun sa mga door panels or susukatin pa rin po talaga? Susukatin pa rin. Usually kasi, like ito, Innova, medyo malaki yung pinto. Gagamit ng mga 1.5 sheets. Sige po. Thank you po. So, Carvey Buddies, ito pala yung ilalagay na dashcam sa harap. So, 2K resolution siya. And as you can see, ang ganda talaga ng itsura niya. So, for sure, maganda rin yung quality nito. Tapos, ang laki pa. Now, bago makabit yung dashcam, tinatanggal lang nila yung wiring ng dati naming dashcam. So, dito yon and dun sa harap. And dun pala sa dashcam natin is may kasama na rin siyang rear cam. So, ikakabit siya dito sa likod. Now, nagawa ng paraan nila, sir, yung tweeter dito, gawa na lagay na nila. Before kasi, dun sa dating video, is hindi nila nailagay dito yung tweeter. And as you can see, Carvey Buddies, ang ganda nung pagkalagay nila, super neat, and napaka-cute nung Alpine. Ngayon, ikakabit na nila yung infotainment screen na 9 inches. So, unbox lang natin. So, napakagaan niya. Para lang siyang tablet, Carvey Buddies. So, ganito yung itsura niya. So, ito pa lang infotainment screen natin is meron na siyang kasamang Google, Spotify, may Android system na siya. And if ever, yung infotainment screen kasi namin before, if ever na nanonood kayo tapos umandar yung kotse, well, mag-i-stop siya. Pero ito, if ever naman na nag-play kayo, tapos nag-drive pa rin kayo, well, nagpe-play pa rin siya. Now, Carvey Buddies, ang last na ikakabit dito is yung ating dashcam. So, kinakabit ni Sir yan. And, as you can see, yung sa door panel natin, sa tweeters natin, may housing na rin siya. And yung infotainment screen natin, and even yung DSP is naka-set up na. So, mamaya papakinggan natin pagtapos ni Sir para sumakay na tayo ng kotse. Alright, nakita nyo naman na level up talaga, hindi lang yung products, pati yung installation process nila. And as you can see, Carvey Buddies, from the previous video, nung nagpa-install kami ng tweeters, nakalabas pa yon. Pero dito, nung nag-install sila, naipasok rin nila yung tweeter. So, napakalinis talaga nung setup natin dito sa harap. So, dito sa loob, wala tayo nakitang wires na nakalabas, except dito sa dashcam natin na meron tayong 2 wires. Pero tingnan nyo, napakalinis pa rin naman, di ba? Marami silang ginawa para mapaganda yung sounds, and ang isa sa nagustuhan namin talaga dito is yung subwoofer. Mas maliit siya, 7 inches, but surprisingly, mas malakas talaga siya compared dun sa clone na subwoofer na kinabit dati. Kasi yon, kapag naka-low volume, parang halos wala na siyang bass, so need mo pa talaga i-boost yung volume. And ang ganda talaga ng infotainment screen natin dito. Gawa if ever na pipindutin natin yung apps. Yan, meron na tayong built-in na Spotify, YouTube, Netflix. May Play Store na nga rin eh. And meron na rin siyang Messenger tsaka may built-in Waze. If you want to install something or pwede rin may laro dito, well, dito ka na lang mag-i-install talaga. Kasi meron siyang Google Play. And yun nga, Carvey Buddies, sa YouTube kasi natin, well, compared sa dati naming infotainment screen, if ever nanonood tapos nag-drive, nag-i-stop yung video. Well, itong bagong infotainment screen namin is kahit nanonood ka dyan ng YouTube tapos nag-drive ka na, well, nagtutuloy pa rin yung video.
Yung mga kinabit ditong speakers, may detailed video talaga na explanation dyan si Sir Jack. So, ipopost na lang rin namin dito sa description box yung kanyang link. Overall, kung gagastos ka, the quality really matches yung binayad mo. Pwede ka pa rin naman na to go dun sa una naming setup, dun sa previous video namin, if budget talaga yung pera mo. And again, special thanks to Metatech, ZT Car Accessories, and of course, kay Sir Jack Figueroa because binigyan nila kami nitong Alpine Premium Speakers. And yun nga, meron kasamang infotainment screen and dashcam. Before we end this video, i-compare lang namin yung sounds nung unang setup namin and itong bagong setup.